Guys, nakita nyo na ba yung bagong update sa LCC Batu at yung ginagawang kalsada mula Bacolod? So kung hindi pa, tara at ipapasyal namin kayo. Dito ay masusubukan nga din namin yung e-bike kasi first time din namin magbabiyahe ng malayo. At hindi pa talaga namin sure kung makakarating nga kami sa sentrong Batu. Nagda-doubt pa kasi kami magbiyahe ng malayo kasi mamaya maubusan kami ng battery or malubatan. Malaking bagay nga din yung napakabitan namin to ng solar panel para kahit nagbabiyahe ay kumakarga pa rin yung battery niya. Diretso na nga din kami mamamasyal dito. Madalas kasi namin mapuntahan ay yung Nabu at Iriga. So this time, para maiba, sa sentrong Batu naman kami pupunta. At para mabilis kami makarating doon, syempre doon kami dadaan sa shortcut. Around 8:30 nga pala kami umalis ng bahay. At bago nga kami umalis ay tinansya pa namin yung panahon kung sisikat ba yung araw. Kasi kung hindi ay hindi kami matutuloy. Buti nga at maganda naman yung panahon kaya tuloy ang lakad. Nasa neighborhood na nga kami ng mga oras na yan. Good thing nga na meron kaming dalang maliit na speaker para chill lang at hindi nakakaboring ang biyahe. So dito na nga kami liliko papuntang sentrong Batu. At kung makikita nyo, meron pang konting rough road sa banda dito. Pero pagtaas mo ay dire-diretso na siyang semento. Ang sarap nga magbiyahe dito kasi wala masyadong sasakyan at presko pa yung hangin. Plus idagdag mo pa yung makikita mong napakagagandang view at tanawin. Eto pa naman yung pinakagusto ko kapag ka nagbabiyahe ako. Yung tipong napakapayapa lang sa paligid mo. At kung makikita nyo nga dito, iisa pa lang yung kalsadang tapos na. Sa kabilang side ay ginagawa pa. Pagbaba mo naman dito ay halos lupa na siya both side. Pero wag kayong mag-alala kasi continuous pa rin naman yung paggawa nila ng kalsada dito. At tingin ko konting panahon na lang matatapos na to. Buti nga at pagpunta namin ay hindi umulan kaya hindi siya maputik. Rough road pa talaga dito banda. Buti nga at kaya naman tumawid ng e-bike. Ayan nga guys, ganyan pa kalayo yung tatawirin nyo bago kayo makarating ulit dun sa sementong daan. Halos gumewang-gewang nga yung e-bike dyan. Sa totoo lang talaga, medyo kinabahan talaga ako kasi baka hindi kaya rin ang e-bike. Inisip ko talaga kung paano kami makaka-uwi kapag nasira yung e-bike. Buti nilang talaga matibay yung e-bike ng Sun Tiger. Ay siya, nag-promote pa nga. Pero by the way guys, matibay talaga yung e-bike ng Sun Tiger. Meron silang branch sa Iriga, so meron din sila sa Naga. Pero depende pa rin siguro guys sa presyo kasi meron kasing e-bike na mamurahin lang pero mabilis masira. So meron namang medyo mahal kaya medyo matagal din siya magagamit. By the way guys, fast forward, nakatawid na nga pala kami dyan. As you can see naman, abot tenga na yung ngiti ng driver. Grabe nga yung saya namin kasi nakatawid na kami dun sa pinakamahirap na daan. Pagkatapos nga ng ilang minuto, heto at nakarating na nga kami sa napakagandang tulay. Napakapayapa ng paligid at napakapresko talaga ng hangin na malalanghap mo dito. Kaya kung gusto mo mapag-isa ay pwede ka tumambay dito. Pero wag mo lang talagang iisipin na tumalon. Fast forward, pagkatapos nga ng ilang minuto ay nakarating na kami dito. Unang-una nga din namin napansin na napakarami palang e-bike dito. Kaya nga pala kami pumunta dito guys kasi nabalitaan namin na meron daw bago dito sa LCC Batu. Before kasi konti lang yung paninda nila at nasa baba pa lang. So naisip ko talaga agad na pumunta dito para makita kung ano yung bago. At bukod pala doon, dadalawin ko din kasi yung mga dati kong amo. Story time guys, nung bata pa kasi ako madalas ako mamasukan as katulong or yaya. Minsan nga all around pa. Para pagdating ng pasukan ay hindi na ako aasa ng pang tuition or pang bili ng gamit sa mga magulang ko. Kaya ngayon na malaki na ako, madalas ko pa rin silang dinadalaw kasi naging parte din sila ng buhay ko. At malapit lang dito sa sentrong Batu yung tindahan nila, kaya kapag pumupunta ako dito ay dinadaanan ko talaga sila. Bago nga kami pumunta ng LCC Batu, dumaan nga pala ako sa kanila pero hindi ko na nabidyohan. Medyo mahaba-haba kasi na pag-usapan namin, sa tagal ba namin hindi nagpangkita. So fast forward ulit tayo guys. So dito na pala tayo sa harap ng LCC Batu. Grabe, sa pagkahaba-haba ng biyahe at pinagdaanan ay nakarating din kami dito sa LCC. So ganito ang itsura ng harap. Grabe, nakakapanibago. Para nung bata pa ako, palengke lang yung nakikita ko dito. Pero ngayon, grabe na yung improvement ng sentrong Batu. Naghanap-hanap nga muna kami dyan na mapaparadahan, saka kami pumasok. So ayan, ang bilis ng transition. Nakapasok na agad kami dito sa taas. So eto nga pala guys, yung mga makikita mo dito sa taas. So marami silang tindang damit dito sa taas. Meron din silang school supply, mga sapatos, sandals, meron din silang gamit sa bahay, at kung ano-ano pa. Napakarami na nilang tinda dito sa taas, guys. At isa pa sa napansin ko, mas malamig dito sa bandang taas kaysa sa baba. So sabi nila, bago lang daw tong mga paninda dito sa taas. First time ko lang din kasi makapunta dito sa taas, kaya ngayon ko lang nalaman. Mura lang yung mga bilihin dito, guys. At halos lahat ay meron na sila. At isa pa sa kagandahan dito ay hindi pa siya masyadong crowded. Maganda rin dito mamili kasi konti pa lang yung mga tao, unlike sa iba. Ayan, marami silang panindang gamit sa bahay. At dahil nga bagong bukas sila, kaya marami silang pa-discount. Meron din sila dito mga laruan pambata. Pagdating naman dito sa baba ay more on groceries sila. Ayan, napakarami na nilang paninda dito. Meron silang sabon, pabango, toothpaste, sabon at kung ano-ano pa. Kaya maganda na talaga ditong mamili kasi halos lahat meron na sila. Swerte naman ng mga malapit dito kasi hindi na nila kailangan lumayo pa. Namili na nga rin ako ng konti dito tapos pumila na ako sa cashier para magbayad.
Eto lang pala yung mga nabili ko, more on foods. Kung ano lang kasi yung kailangan namin, yun lang yung binili ko. Pagkalabas nga ay uwi na dapat kami pero nakaramdam ng gutom kaya heto at napadaan kami dito sa kainan. May nakapagsabi kasi na mura lang daw dito tapos masarap daw yung pagkain. So dito pala kami kumain sa Crispy King. Ang mura nga talaga dito kasi 52 pesos mo, meron ka ng isang manok at meron ka pang isang kanin. Malasa at malaki yung manok tapos ikaw pa yung mamimili. O diba, ang mura nga talaga. Malapit lang din to guys sa sentrong Bato. Ganyan kalalaki yung manok tapos meron na siyang kasamang kanin for only 52 pesos. Meron pa yung kasamang gravy ha, para kang kumain sa Jollibee. Napasarap at naparami nga yung kain namin dyan. Pagkatapos nga umuwi na kami. Ayan at babiyahe na nga kami dyan pabalik. Grabe, hindi namin namalayan yung oras na mag-aalauna na pala ng hapon. Nagmamadali na nga din kami dyan bumalik kasi yung ulap para siyang uulan. Pagbalik nga at nadaanan nga namin yung napakasariwang hangin at napaka-green na paligid. Pagka ganito ba naman lagi yung madadaanan mo, hindi ka talagang magsasawang bumalik. Samahan mo pa ng tugtog at awitin habang nagbabiyahe. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay napadaan na ulit kami dito. Grabe, nagulat kami sa itsura ng kalsada pagbabalik namin dito. Hindi kasi namin alam na umulan pala dito banda. Sa sentrong Bato kasi hindi naman umulan. Tapos ito yung makikita mo, meron siyang mga putik tapos meron siyang mga tubig. Nahalata mong galing talaga siya sa ulan. Nag-alala talaga ako sa e-bike kasi baka bumigay. Tingnan mo naman kung gaano kakapal yung putik. Parang kanina lang hindi to ganito. Napasabak tuloy sa putikan yung e-bike namin. Malayo-layo pa nga yung putik na tatahakin dyan kaya parang gusto ko nang bumaba. Thank God, buti nga nairaos at nakaya naman ng e-bike. Hindi talaga namin in-expect na putik yung kalsada pagpabalik kasi hindi naman umulan sa sentrong Bato. Pero as you can see naman, kayang-kaya naman ng e-bike. Ako lang siguro talaga yung nag-aalala. Sobrang nga yung saya namin kasi nairaos at naitawid namin yung e-bike. Kitang-kita mo naman sa ngiti ni Mister. Ngiting akala mo nanalo ng loto. By the way guys, papalabas na pala kami dyan ng Bacolod. Grabe, nag-enjoy talaga kami sa biyahe namin. So far guys, nakauwi naman kami ng ligtas at maayos. At nakarating naman kami hindi pa low-bat yung e-bike. Meron pa siyang 2-bar. Di ko na nga na-videoan yung mga sumunod na nangyari kasi nga mas nauna pang na-low-bat yung cellphone ko kaysa sa e-bike.